Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng condensed milk ube puto. So ito yung 1/2 kilo na all-purpose flour na gagamitin natin. Yan, haluin ko muna para ano. So may mga buo-buo pa yan kasi di ko pa siya nasala. Yung mixture na lang yung sasalain natin mamaya. Maglagay tayo dyan ng 4 tablespoon ng baking powder. So 1:1 din tayo sa baking powder. Kada 1 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder. Yung nilalagay natin tuwing gumagawa tayo ng puto. So haluin natin. Naglagay pa din po ako dyan ng 1/2 cup ng brown sugar kasi matabang po kapag asa lang tayo sa tamis ng condensed milk. Pero kung ayaw mo namang maglagay, okay pa rin. Pero matabang po yun. Isang egg lang po yung ilalagay ko dito. Isang malaking egg. Okay na yan. Minsan nga di naman ako naglalagay ng egg sa puto ko. Pero ngayon maglagay tayo ng isang piraso. Then maglalagay po ako ng 5 tablespoon ng vegetable oil. Pwede mo po itong i-replace ng melted margarine or melted butter. Or pwede rin po na kahit anong oil na available dyan sa inyo. Kahit nga palm oil ay okay rin po. Pero mas masarap po kung melted butter yung ilalagay natin. So maglalagay din po tayo dito ng isang can ng condensed milk. Yan po yung 390 grams. Basta yun. So yan, condensed milk na ube flavor, pwede po kahit anong brand. Ang gamit ko po palagi ay Jersey kasi medyo mura-mura po ang Jersey, parehas din naman masarap. Ayan, simutin lang natin kasi sayang. So maglalagay po tayo dito ng 3 cups ng water. Supposed to be 1.5 cup muna ilalagay ko. Kaso pagsabayin na natin para isa na lang din ang paghahalo natin. Iyon, bali po ang nilagay ko po dyan na tubig ay 3 cups. Kasi meron naman tayong another liquid. Yung condensed milk kasi liquid din yan. So, para di tayo mag-over sa tubig. So, ayos na yung 3 cups. So, haluin lang natin to nang hindi sobrang gigil na paghalo para hindi po mag-overmix. Ang puto kasi minsan pag nag-overmix po tayo ay hindi siya umaalsa kahit may baking powder. So habang ginagawa natin to, dapat na-prepare mo na yung steamer. Kasi dapat bago isalang sa steamer ay kulong-kulo na po yung ating tubig sa steamer. Ayan, at sasalain po natin. Kaya ko po sinasala kasi pag may mga nakalusot dyan na buo-buo, para naman makinis at pino yung ating puto. So, lagi po akong nagsasala ng mga ginagawa kong puto. Pero kung magaling ka namang mag-mix, ayos lang din na hindi mo salain. So sa mga nagsasuggest naman na dapat gumamit na lang daw ako ng electric mixer, meron naman din po akong electric mixer dito kaso na-try ko na po kapag ang electric mixer ang gamit ko, lagi ko siyang na-overmix at hindi po umaalsa yung puto ko kaya mas gusto ko yung wire whisk ang gamit. So pagkatapos nating masala ay maglalagay na tayo sa mga puto molder.
So, ang photo molder po ay hindi na po natin ginigrease kasi yung mixture natin ay sinamahan na po yan natin ng oil. So, habang ginagawa ko po ito ay kumukulo na yung tubig ng ating steamer. I-steam lang natin to ng 10 minutes dahil medium size naman po ang ginamit natin kaya ayos lang. So, sa mga magtatanong kung ilan po ang nagawa kong puto, sa 1/2 kilo, 50 lang po ang nagawa kong puto kasi yung ano po natin, yung mga hulmahan, medium size nga, kaso medyo malaki po ang pagka-medium size nito. Kaya 50 lang yung nagawa. Supposed to be 60 pieces dapat ang magawa natin dito sa mixture na to. Medyo ano lang ang nagawa natin, 50 pieces lang na puto. So isang bilao na rin po yon, yung maliit na bilao na size 12. So ito na, ready na para i-steam. And after 10 minutes po na pag-steam, ito na po yung naging itsura ng ating puto. Ayan. So, ganyan yung ating puto after 10 minutes. So, inunmold ko na po at nilagay ko na sa bilao. Sakto lang po siya sa isang maliit na bilao. So, yun lang po for today's video. Ito po ay pwedeng-pwede nyo pong pang merienda, pang negosyo at panghanda sa kahit anong okasyon.